Nagulat ang mga Amerikano. Bakit ngayon nyo lang ito sinabi sa amin? Sa puso ng New York City, sa harap ng abalang Grand Central Terminal kung saan nagmamadali ang mga tao papasok at palabas. Isang di pangkaraniwang tanawin ang sumalubong sa isang umaga sa distrito ng negosyo. Isang mahabang pila ng mga tao ang dahan-dahang humahaba. Mga taong nakasuot ng business suit ang matiyagang nakapila. Mayroon bang ipinamimigay na libre rito? Bagong iPhone ba o ano? Narinig ko, isang tindahan daw na parang sa mga street food sa Pilipinas. Baka halo-halo? May halong birong bulungan ng mga tao. Subalit, hindi ito ang sikat na sikat sa buong mundo na halo-halo o ang masarap na siopaw. Ito ay isang uri ng pangkaraniwang pagkaing pansit na napakalapit sa puso ng bawat Pilipino. Gayunpaman, bago pa man magbukas ang tindahan, mahigit 100 tao na ang nag-aabang. Ito ay isang maliit na phenomenon na nangyayari ngayon sa New York. Ang lasa na para sa ating mga Pilipino ay pang-araw-araw lamang, ay siya namang kumukuha sa puso ng maraming tao sa isang malayong sulok ng Amerika. Ano nga ba ang dahilan na labis na nakakaakit sa kanila? Noong Hulyo 2021, sa gitna ng New York, ang isang tindahan na tahimik na naghihintay sa araw na iyon ay sa wakas ay nagbukas ng pinto. Sa entrada, nakasulat ang mga salitang Perlas Pansitan. Ito ang espesyalidad na pansiteria mula sa Pilipinas na naging usap-usapan sa mga lokal na news website at social media. Sa unang araw ng pagbubukas, upang mas maraming tao ang makakilala sa lasa at tatak ng pagkaing Pilipino, buong tapang na nag-alok ang tindahan ng libreng bagong luto na beef mami at pansit gisado. Ang tanong kung paano tatanggapin ang pansit ng Pilipinas sa mga lansangan ng Amerika ay nasagot na bago pa man magbukas ang tindahan. Maging ang mga taong nagmamadali papunta sa opisina ay huminto para lang hintayin ang pagbubukas nito. Pansit lang naman, di ba? Karapat-dapat ba talagang pilahan ng ganito? Sa social media, kumalat ang balita. Ang tunay na lasang Pinoy, dumating na. Sabi nila, higit pa raw sa inaasahan ang sarap. Sunod-sunod ang mga ganitong komento. Paminsan-minsan ay may kasamang biruan, ngunit walang sino man ang gustong umalis sa pila. Nang bumukas ang pinto, ang bumungad ay ang mainit na kulay ng ladrilyo at mga bintanang may disenyo ng mga kabibe ng kapis na nagpapaalala ng nakaraan. Mga ilaw na hugis parol, mga palamuting gawa sa solihiya, at mga pinto na yari sa nara ay lumikha ng isang makapal na atmosperang Pilipino. Habang nangingibabaw ang kakaibang init at sigla ng pakikipagkapwa-tao na tatak Pinoy, isinama rin ang mga modernong ilaw at maluluwag na mesang gawa sa kahoy na lumikha ng isang espasyong natural na bumabagay sa lokal na pakiramdam. Ang ganda ng istilong retro-Pilipino ay humalo sa modernong estilo ng New York na nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga customer, isang lugar na nagpapanatili ng tradisyong Pilipino habang may kasamang kaswal na pakiramdam ng isang lungsod. Nang matanggap nila ang kanilang mangkok ng pansit sa counter, sa unang subo pa lamang, sabay-sabay na napahanga ang mga nakapila. Ang kenyong ng Mickey na ito, nakakagulat. Ano to? Ang sabaw. Malinaw tingnan, pero ang lasa ay malinamnam at mayaman. Paano nila ito ginawa? Ang tamis linamnam ng sabaw na pinakuluan sa buto ng baka, ang halimuyak ng baka at mga pampalasa na umaalingaw-ngaw mula sa ilalim ng sabaw, ito ay ganap na naiiba sa mga pagkaing may malapot na sarsa na karaniwang kinakain ng mga Amerikano. Hindi ito simpleng alat o matapang na lasa ng pampalasa, kundi isang lasang nagmumula sa mga sangkap at gulay na nagiiwan ng kakaibang sarap sa dila. Ang di kilalang pakiramdam na ito ay nakapaloob sa mangkok ng sabaw na isinilang sa mga lansangan ng New York. Ang pananabik ng mga taong nakapila ay kumalat din sa social media. Kumain ako sa pansiteria mula sa Pilipinas. Higit pa sa inaasahan, ang texture ng noodles ay sobrang kenyong. Akala ko noong una, simpleng sabaw lang, pero ito pala ay isang obra maestra. Ang mahabang pila sa harap ng tindahan kasama ang mga larawan ay mabilis na kumalat. Ang pangalang Perlas Pansitan ay mabilis na nakilala sa mga lansangan ng New York. Sa gitna ng kasikatan na iyon, isang komento ang nagsimulang umagaw ng pansin. Pagkatapos ng halo-halo at siopaw, malamang ito na ang susunod. Hanggang ngayon, ang kasikatan ng pagkaing Pilipino ay nakasentro sa tamis ng mga panghimagas o sa pagiging espesyal ng siopaw. Ngunit, sa pagitan ng dalawang ito,
Ang simple ngunit malalim na kultura ng pansit ng Pilipinas ay nagsimulang magpakita ng tiyak na presensya sa New York. Ang kabaliwan sa unang araw ng pagbubukas ay hindi lamang para sa pagiging una sa pila. Marahil, iyon ang sandali ng pagsilang ng pansit ng Pilipinas bilang isang bagong pagpipilian sa mga lansangan ng mundo. Kapag binanggit ang New York, madalas iniisip ng mga tao ang isang lungsod na puno ng fast food. Ngunit sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng malaking pagbabago. Sa paglago ng lungsod, ang kultura ng mga imigrante ay nagdala ng makulay na tanawin ng pagkain sa bawat sulok. Habang naglalakad sa gabi, maaamoy mo ang mabangong amoy ng Indian curry. Sa mga eskinita, ang umuusok na Chinese dim sum. Sa isang kanto, mayroong Dominican chimis at sa kabila, isang tindahan na ipinagmamalaki ang kanilang American-style burgers. Ang mga lasa ng mundo ay natural na nabubuhay nang magkakasama sa New York. Ang lungsod na ito, na pinagtagpo ng maraming kultura, ay hindi na isang lugar na konserbatibo sa pagkain, kundi naging isa sa mga nangungunang destinasyon ng pagkain sa buong mundo. Sa kabilang banda, may isa pang mukha ang New York. Bilang isang lungsod na may isa sa mga pinakamalaking distrito ng pananalapi sa mundo, narito ang kultura ng mabilisang pananghalian. Ang tanawin ng mga taong may hawak na sandwich habang naglalakad papunta sa isang pulong ay pang-araw-araw na. Bukod dito, sa lungsod na ito kung saan mataas ang presyo ng bilihin, hindi katakataka na gumastos ng $2, kulima hanggang $2 o higit pa para sa tanghalian. Gusto mong makatipid hanggat maaari, ngunit kung kakain ka rin lang gusto mo ng mainit at nakakabusog, ang pangangailangang ito ay tiyak na umiiral. At doon nagsimulang mapansin ang pagkaing Pilipino. Ang halo-halo ay naging pangkaraniwan na sa mga lansangan. Ang mga tunay na karinderyang Pinoy ay patuloy na dumarami. Ang kapanatagan na kung pagkaing Pinoy, hindi ka magkakamali ay unti-unting ginawang pang-araw-araw na pagpipilian ang pagkaing Pilipino sa New York. Sa gitna ng agos na iyon, ang mga tao ay naghahanap ng susunod na pagkaing Pilipino at ang pagdating ng Perlas Pansitan ay perpektong tumugma. Mula sa pag-order hanggang sa pagsisilbi, ito ay nakakagulat na mabilis, mainit at masustansya, at higit sa lahat, abot kaya. Ang mga katangiang hinahanap sa pamumuhay sa New York ay kamangha-manghang tumutugma sa mga katangian ng pansit ng Pilipinas. Sa katunayan, mula nang magbukas ang unang branch ng Perlas Pansitan noong 2021, ang presensya nito sa New York ay lumalakas bawat taon. Sa kasalukuyan, mayroon na silang 9 na branch sa lungsod. Hindi lamang sa Grand Central, kundi maging sa mga pangunahing lugar na dinarayo ng tao tulad ng Times Square at Soho. Dumami na rin ang mga customer na umiiwas sa siksikan sa tanghalian, mga nag-uuwi sa opisina at mga kumukuha ng online orders. Ang Perlas Pansitan ay naging isang pangkaraniwang tanawin na sa lungsod. Ang simpleng pansit ng Pilipinas ay hindi isang panandali ang uso, kundi humalo na sa abalang pang-araw-araw na buhay ng New York. Pagpasok sa tindahan, ang unang mapapansin ay ang salamin na naghihiwalay sa kusina. Sa likod ng salamin, ang mga chef ay may ritmong naghahanda ng miki. Mula sa pagmamasa ng harina, ang mga empleyado ay bihasang inihahagis ang noodles. Sa sandaling bumagsak ang noodles sa kumukulong kaldero, kumakalat ang amoy ng harina. Ang tunog ng pagpapatulo ng tubig, ang kalansing ng sandok na tinitikman ang sabaw, ang kintab ng bagong lutong noodles, bawat detalye ay isang tanawin na bihirang makita sa mga restaurant sa New York. Ang proseso ng pagluluto na ipinapakita sa gitna ng tindahan ay hindi lamang isang palabas. Ang saya ng panonood sa paghahanda ng pagkain sa iyong harapan ay ginagawang bahagi ng karanasan ang paghihintay. Ito ay ganap na naiiba sa konsepto ng pag-upo at paghihintay lamang. Ang istilong ito ay isa sa mga bagay na labis na ikinagulat ng maraming customer. Ang mas malaking sorpresa ay nasa self-service counter pagkatapos mag-order. Ang bagong pritong lechon kawali, lumpiang Shanghai at tokwat baboy ay nakahilera. Nariyan din ang mga sausawan na kaluluwa ng pagkaing Pilipino, kalamansi, toyo, patis, sili at tinadtad na sibuyas. Ang mga unang beses na customer, bagamat nalilito, ay masayang pinupuno ang kanilang mga tray na parang nasa isang pista. Sa social media, lumitaw ang mga ganitong komento.
Mas mabilis pa mag-serve kaysa sa mga vegan restaurant sa Brooklyn, pero ang lasa ay pang fine dining, hindi ka pani-paniwala. Delikado yung side dish area na yan. Ang sarap tingnan ng lechon kawali. Bago ko namalayan, bundok na ang laman ng tray ko. May isa pang bagay na ikinagulat ng marami, ang presyo. Ang isang mangkok ng beef mami ay humigit kumulang 13. Kung iisipin ang presyo sa Pilipinas, maaaring medyo mahal ito, ngunit sa New York, kung saan ang tanghalian ay karaniwang nagkakahalaga ng 7 tipong hanggang 20 pong o mas mataas pa, ang makakain ng mainit at bagong lutong pagkain sa halagang mas mababa sa 15 tapato ay nag-iwan ng malakas na impresyon sa marami. Sa lungsod na ito kung saan ang isang simpleng kainan ay aabot agad ng 25, ang sulit na ito ay parang isang himala. Ang ganitong mga komento ay nagpapakita na ang presyo ng perlas pansitan ay napakaakit para sa mga lokal. Ang kapanatagan ng isang mainit na mangkok ng pansit, ang kalayaang pumili ng mga pagkaing Pinoy at sausawan, at ang kaginhawaan ng mabilis na pagkain, lahat ng ito ay perpektong akma sa abalang buhay sa New York at natural na tinanggap sa pang-araw-araw na buhay. Upang mag-ugat ang pagkaing Pilipino sa New York, may isang mahalagang susi sa tagumpay, ang pagtugon sa pagkakaiba-iba ng dieta. Sa lungsod na ito kung saan nagtitipon ang mga tao mula sa buong mundo, marami ang may mga restriksyon sa pagkain dahil sa relihiyon o kalusugan. Partikular na, ang mga pagpipilian para sa mga vegan o vegetarian ay naging pangkaraniwan na. Kaya, pinasok ng Perlas Pansitan ang isang larangan na, bagamat umiiral sa tradisyonal na kultura ng pansit sa Pilipinas, ay madalas na hindi napapansin ang pagbuo ng sabaw na vegan. Ang karaniwang beef mami ay ginagamitan ng buto ng baka, kaya hindi ito makakain ng mga vegan. Kaya, kumuha sila ng inspirasyon mula sa mayamang teknik ng pagkaing gulay sa Pilipinas at gumawa ng sabaw na gawa sa halaman gamit ang kamatis, kabute, at iba't ibang gulay para makuha ang linamnam nito. Maging ang pambalot ng mga prito nilang pagkain ay ginawang vegan. Mula sa sabaw, pambalot, hanggang sa mga pampalasa, inayos nila ang bawat detalye at bumuo ng isang sistema kung saan halos 1/4 ng kanilang menu ay maaaring ihain bilang vegan. Ang kanilang mga produkto ay marami ring pagpipilian. Tofu mami na may sabaw na gulay, pansit gisado na may masarap na sarsang gulay, pritong kamote at sitaw, at vegan lumpia na puno ng gulay. Ang mga ito ay naging simbolo ng kanilang paninindigan na kahit sino ay maaring mag-enjoy ng pansit ng Pilipinas nang walang alalahanin. Siyempre, hindi lahat ay puro papuri. Sa social media, mayroon ding mga ganitong komento. Kahit walang sabaw ng buto ng baka, sana mas malinamnam pa ng kaunti. Maghintay ng 90 minuto sa tanghalian ay sobra na. Gayunpaman, maraming opinyon ang pumupuri sa pagbibigay nila ng mga pagpipilian. Ang reputasyon na ito ay isang restaurant na madaling yayain ang mga kaibigan o kasamahan kung saan walang sinuman ang maiiwan ay kumakalat at hindi lamang para sa mga restriksyon sa pagkain ang ginagawa ng Perlas Pansitan. Pinag-aralan nila ang mga sikat na lasa sa lokal at aktibong ipinakilala ang mga pagbabago na madaling tanggapin. Ang katangian nito ay ang mayaman na lasa ng chicken mami, ang maanghang na Bicol Express mami, at isang mami na may sabaw na hango sa lasa ng kare-kare. Bukod pa rito, sa Amerika kung saan mas malalim ang kultura ng mga pritong pagkain, nag-aalok sila ng pork chop mami at isang lunch special na adobo rice na may kasamang soft drinks sa halagang $14.95 na naging malakas na pagpipilian sa tanghalian. Para sa mga Pilipino, maaaring ito ay medyo matapang na pagbabago, ngunit ang mga komento mula sa mga lokal ay positibo. Pakiramdam ko, habang hindi sinisira ang lasang Pinoy, nagsisikap silang maintindihan din ito ng mga tao rito. Ang mga ganitong komento ay nagpapatunay na ang Perlas Pansitan ay hindi ipinipilit ang tunay na lasa, kundi habang pinapanatili ang diwa ng Pilipinas, ay gumagawa ng isang mangkok na maaaring maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa New York. Ang kanilang kakayahang maging flexible sa mga sangkap at paraan ng pagluluto habang nananatiling matatag sa pundasyon ng tindahan, ang diwa ng pakikipagkapwa-tao ay nakakuha ng malaking suporta sa New York
kung saan magkakasamang nabubuhay ang iba't ibang pananaw. Ano nga ba ang pansit na kilala nating mga Pilipino? Isang mainit, nakakabusog at may pakiramdam ng tahanan na pagkain. Hindi ito isang bagong uso, kundi malalim na nakaugat sa buhay Pilipino. Isang pang-araw-araw na kultura na kasama ng mga tao sa loob ng dekada o kahit daan-daang taon. Ang pinagmulan nito ay maaaring matuntun pabalik sa impluwensya ng mga Tsino na nagdala ng kanilang kultura ng pansit na sa lupain ng Pilipinas ay hinaluan ng mga lokal na sangkap upang mabuo ang kasalukuyang natatanging anyo nito. Ito ay isinilang sa mga eskinita ng Binondo, sumikat sa mga kalye, nagpuno ng tiyan at nagbigay ginhawa sa katawan at isipan. Ito ang pansit ng Pilipinas. Kasabay nito, ang pansit ay nagbago ng anyo at umunlad ayon sa rehiyon. Ang iba't ibang lasa ng Lapaz Batchoy ng Iloilo, ang linamnam ng pansit Malabon, ang pagiging kenyong ng pansit Habhab ng Lukban, ang pagkakaiba sa klima, lupa at sangkap ay nakaukit sa bawat mangkok ng pansit. At ang isa pang haligi na sumusuporta sa lasa ng pansit ay ang sabaw at mga sausawan. Ang sabaw na masusing pinakuluan mula sa buto ng baka, nilagyan ng star anise at iba pang pampalasa, o ang simpleng sabaw na nagpapatingkad sa orihinal na lasa ng mga sangkap. Dagdagan ng piniga ang kalamansi, isang patak ng toyo, at konting sili ang kalayaang ito sa pagtimpla ay ang pinagmumulan ng lalim ng pansit ng Pilipinas. Isinama ng Perlas Pansitan ang natatanging kultura ng pagkain na ito ng Pilipinas sa kapanapanabik na paghahanda ng pansit sa harap mo at sa istilong self-service kung saan pipiliin mo ang gusto mo at ipinakilala ito sa modernong lungsod. Ang isang mangkok ng pansit na madaling matikman ng sinuman ay tila sumasalamin sa diwa ng pang-araw-araw na pagkain na taglay ng pagkaing Pilipino. Ang isang mangkok ng pansit na pinipilahan sa New York ay isang napakapangkaraniwang bagay sa Pilipinas. Nagdadala ito ng kasaysayan, naglalarawan ng kultura ng rehiyon, may taglay na sining ng sabaw at sumusuporta sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ngayon, tumawid ito ng karagatan at tinanggap bilang isang bagong pagpipilian sa mga lansangan ng ibang bansa. Ito ay parang ang mismong kultura ng pamumuhay ng Pilipinas, ang formal na ipinakikilala sa mundo. At ang nagdala ng ganitong mangkok ng pansit sa mundo ay ang Perlas Pansitan. Ang nagtatag ng grupo na nagpapatakbo ng Perlas Pansitan, si G. Reyes, ay nakaranas ng isang pagkabigla nang bumisita siya sa isang lumang pansiteria sa Binondo, Maynila. Ang mahabang pila sa harap ng lumang tindahan, ang may-ari na parang walang kapaguran sa paghahanda ng noodles, ang malalim na halimuyak ng sabaw. Kung araw-araw akong makakakain ng ganito kasarap, siguradong mas magiging masaya ang buhay. Ang pagkamangha at damdamin na iyon ay naging Perlas Pansitan. Noong panahong iyon, si G. Reyes ay nagpapatakbo ng isang ihaw-ihaw na restaurant, ngunit hindi niya makalimutan ang karanasan sa bagong lutong pansit sa Binondo. Nagpasya siyang ipakita ang proseso ng paggawa ng sariwang Mickey sa loob ng tindahan habang inihahain ito sa mga customer. Kaya, noong 2008, isinilang ang unang Perlas Pansitan sa Pilipinas. Sa simula, hindi niya target ang pagpapalawak sa buong bansa, kundi may maliit na pangarap na maibahagi ang isang mangkok ng pansit na minamahal sa kanilang lugar. Ang pangalang Perlas ay sumisimbolo sa matinding koneksyon sa lupang sinilangan, ang Pilipinas. Ang mga donasyon para sa pag-unlad ng komunidad at pakikipagtulungan sa mga lokal na magsasaka ay mahalagang bahagi rin ng kumpanya. Sa pagpapanatili ng lasa, hindi nagkompromiso ang Perlas Pansitan. Ang mga tindahan sa Pilipinas ay gumagamit ng mataas na kalidad na lokal na harina para sa noodles. Ang sabaw at mga pampalasa ay nakabatay sa tradisyonal na teknik ng Pilipinas. Sa kabilang banda, bagamat ang mga tindahan sa ibang bansa ay kumukuha ng ilang sangkap sa lokal dahil sa gastos at kalidad, ang mga susi sa lasa tulad ng toyo at ilang pampalasa ay inaangkat pa rin mula sa Pilipinas. Upang kahit magbago ang bansa, ang puso ng pansit ng Pilipinas ay hindi magbabago. Nagbuhos sila ng higit sa inaasahang pagsisikap. Ang malaking hamon sa pagpapalawak sa ibang bansa ay ang pagsasanay ng mga tauhan at sistema ng pagkuha ng sangkap. Ang pagsasanay ng mga empleyado na kayang gayahin ang galing ng mga Pilipinong chef sa pagmamasa, pagluluto at tiempo
at ang pagtiyak sa pare-parehong kalidad ng mga pampalasa at sangkap ay hindi madali. Gayunpaman, ang unti-unting naipon ng perlas pansitan ay ang matinding paniniwala na sa anumang bansa, nais nilang maiparating ang parehong kasiyahan na mararamdaman mo kapag kumain sa Pilipinas. Ang malinamnam na lasa at kenyong na noodles na naramdaman sa tindahan sa New York ay bunga ng pinagsama-samang teknik at dedikasyon mula sa malayong Pilipinas. Sa unang tingin, maaaring isa lamang itong simpleng mangkok na inihain sa maikling panahon, ngunit sa likod nito ay may pagsisikap sa pagpili ng sangkap, paglinang ng teknik, pagtawid sa mga pagkakaiba sa kultura, at pagsubok na protektahan ang tunay na lasa. Ito ang dahilan kung bakit nagsimulang mahalin ang perlas pansitan sa mga lansangan ng mundo. Ang kasikatan na nagsimula sa New York ay sa katunayan ay sumisibol na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang nakakatuwa, sa bawat bansang pinapasok ng perlas pansitan, nagpapakita ito ng ganap na naiibang mukha. Ang kultura, relihiyon, panlasa, sa iba't ibang kondisyon ng bawat bansa at rehiyon, ang pansit ay nagbabago ng anyo upang maging akma sa buhay ng mga tao doon. Ang isang simbolo nito ay ang tagumpay sa Dubai. Sa lungsod na ito kung saan maraming Muslim, may mahigpit na pagbabawal sa baboy. Kaya, bumuo ang perlas pansitan ng isang menu na ganap na walang baboy na nakabatay sa sabaw ng baka at manok. Kumuha rin sila ng halal certification upang tiyakin na ang mga Muslim ay makakakain ng may kapanatagan. Ang mga pagsisikap na ito ay unti-unting namunga at sa kasalukuyan mayroon na silang maraming branch sa gitnang silangan. Ang mga salitang Filipino sa kanilang mga karatula ay ganap nang naging bahagi ng buhay ng mga lokal na nagpapatunay na ang pansit ng Pilipinas ay may tiyak ng lugar sa mundo. Sa kabilang banda, sa Amerika, bahagyang nagbago ang anyo ng pansit upang umangkop sa pambansang hilig sa malalaking serving. Ang Jumbo Beef Mami, na may malalaking hiwa ng baka at nilagang itlog, ay naging isang bestseller. Ang mga larawan sa mga blog ay nagpapakita ng mga mangkok na halos umapaw. Ang kultura ng sulit ng Pilipinas ay hinaluan ng American size. Ang lasa ay Pilipino. Ang laki ay Amerikano, isang perpektong balanse na tinanggap ng masa. Sa Japan naman, ang isang maanghang at malinamnam na spicy gata mami ay nagsimulang makuha ang panlasa ng mga lokal na nagpapakita ng impluensya ng kanilang pagmamahal sa ramen. Bagamat iba-iba ang hinahanap na lasa sa bawat bansa, sineseryoso ng perlas pansitan ang lokal na kultura habang isinasama ang pagbabago sa kanilang mga mangkok. Ang penomeno na ito ay hindi lamang sa perlas pansitan. Ang kultura ng pagkain ng Pilipinas ay matatag na lumalawak sa mundo. Halimbawa, ang Jollibee ay nagdulot ng kasikatan sa buong mundo. Ang lechon ay naging usap-usapan sa Europa at Amerika dahil sa malutong na balat nito. Bukod dito, ang Filipino BBQ at turon ay naging sikat na pagkain sa mga night market o kalye sa iba't ibang bansa. Bago natin namalayan, dumating na ang panahon kung saan ang mga karatulang Pilipino ay natural na nakahilera sa mga lansangan sa ibang bansa. Tulad ng pagkain ng sarili nilang pagkain, ang lasa ng Pilipinas ay naging isa sa mga pangkaraniwang pagpipilian. Kung gayon, bakit sa panahong ito tinanggap ng mundo ang pansit ng Pilipinas? Una, ang pagtaas ng kamalayan sa kalusugan. Hindi tulad ng ilang pagkain na mamantika at maalat, ang sabaw na gawa sa buto ng baka o gulay ay nakakabusog ngunit medyo magaan. Ito ay hindi mabigat sa tiyan at itinuturing na isang pagkain na walang guilt. Ikalawa, ang kakayahang umangkop sa pagkakaiba-iba ng dieta. Gawa sa simpleng sangkap tulad ng harina, asin at tubig, kailangan lamang palitan ang sabaw ng gawa sa halaman upang matugunan ang mga vegan. Ang karanasan ng Pilipinas bilang isang bansa na may mayamang lutuing gulay ay tumawid sa mga hangganan at nakahanap ng katugon. Ikatlo, ang alindog ng texture. Hindi ito spaghetti, hindi rin ramen. Ang kenyong at makunat na texture kasama ang pagiging madulas nito ay sa una ay kakaiba, ngunit di mo namamalayan, nakakaadik na. Habang ninunguya, lalong lumalabas ang lasa ng harina. Ayon sa mga komento, ikaapat, ang kalayaan sa pagbabago. Sabaw, gisa, maanghang,
Adobo style ang pansit ng Pilipinas ay may malawak na kakayahan na magbago sa isang bagong mangkok sa tuwing hahaluan ng kultura ng pagkain ng ibang bansa. Ang lechon ay para sa mga espesyal na okasyon. Ang halo-halo ay isang matamis na panghimagas. Kung gayon, ang beef mami ay isang banayad na pagkain na nagpapaginhawa sa puso at nag-aayos ng pagod na katawan. Ang ulam ng Pilipinas. Ang mga tao sa ibang bansa ay sunod-sunod na tumutugon sa ganitong uri ng pagkain. Pagkatapos kumain ng hamburger kahapon, kailangan kong i-reset ang sarili ko sa isang malinis na sabaw. Paano nangyari na ang sabaw ay magaan pero napakalalim ng lasa? Matagal nang kinakain ito ng mga Pilipino? Nakakainggit. Napanood ko sa YouTube ang mga street food sa Pilipinas at naakit ako, pero mas malalim pa pala ang lasa ng beef mami dito. Parang mahika ang sabaw. Sa mga pelikula lang ni Manny Pacquiao ko nakilala ang Pilipinas. Ngayon kilala ko na ang Gong Fu Men, ang Gong Fu Mami. Ang galing ng paghahagis nila ng noodles. Siyempre, mayroon ding mga seryosong puna. Medyo matabang ang sabaw na vegan, pero ang lechon kawali nila ay ang pinakamasarap sa buong buhay ko. Masyadong makunat ang noodles, nakakapagod nguyain, pero ewan ko, linggo-linggo akong bumabalik. Nakapagtataka. Bukod dito, nakakagulat na marami ang nagkaroon ng interes dahil sa kulturang popular ng Asya. Ang mga Amerikano ay may impresyon na konserbatibo, ngunit nangangahulugan din ito na basta't tunay na masarap at nakapagpapasaya, bukas palad nilang tinatanggap. Ang mga maiinit na komento sa social media ay patunay. At ngayon, tahimik na nagsisimula ang ikalawang yugto sa New York. Kasunod ng tagumpay ng Perlas Pansitan, pumasok na rin ang iba pang tatak ng pansit mula sa Pilipinas. Sa Penn Station, lumitaw pa ang mga seryosong talakayan na nagkukumpara sa sabaw ng iba't ibang tindahan. Malinis ang sabaw ng Perlas Pansitan, pero mas matapang ang pampalasa ng isa. Gusto kong pumunta sa Pilipinas para ikumpara ang tunay na lasa. Sa mga comment section sa ibang bansa, umiinit din ang usapan. Ganito kabait na lasa, bakit hindi nyo sinabi sa amin noon? Ang hinahanap ko ay hindi ang Statue of Liberty, kundi ang pansit ng Pilipinas. Ang susunod na biyahe, food trip sa Pilipinas. Yan palang sulit na. Mga manonood, kapag narinig ninyo ang pansit ng Pilipinas, ano ang unang pumapasok sa inyong isip? Sa isang mangkok ng pansit na umuusok sa mga lansangan ng New York, marahil ay tahimik na nakapaloob ang ganda ng pang-araw-araw na buhay at pakikipagkapwa-tao na inalagaan ng mga Pilipino sa loob ng maraming dekada. Salamat sa panonood, hanggang sa huli. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like, malugod din naming tinatanggap ang inyong mga komento.